Welcome to Church of God City of Makati. We are glad that you are joining us today. We will be starting in a few moments. Meanwhile, here are some reminders. Catch our midweek podcasts on Facebook Thursday nights at 7. We have communion every first Sunday of the month. If you wish to join at home, please prepare bread or crackers, grape juice, or anything similar. For tithes and offering, you may send it to our BPI account through bank transfer, GCash, or PayMaya. God bless you! Hallelujah! Isang magandang umaga sa inyo po, COG City of Makati. Tara po at sama-sama nating sambahin at pasalamatan ang ating Panginoong Diyos. Amen! Salamat sa iyo, Panginoon! Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may malalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo. Salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin katulad
higit sa'yo. Hindi ka nagkulang. Panginoon, maraming salamat dahil hindi ka nagkulang. At ang pangako mo sa amin, kailan may hindi kami mag-iisa. Dahil hindi mo kami iiwanan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa bawat araw na kami ay ligtas. Salamat po sa bawat araw na natatanggap namin ang iyong mga biyaya, Panginoon. Sa bawat araw na nararamdaman namin, Panginoon, ang iyong pagmamahal. Maraming salamat, aming Ama, aming Panginoon. Karapat-dapat ka sa aming mga awitin, sa aming mga papuri, at sa aming pagsamba. Luwalhatiin ang iyong dakilang pangalan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hello po! Blessed and happy Sunday po sa inyo. Purihin ang Diyos at muli tayong nagkasama-sama para purihin at sambahin siya. At ngayon pong mga sandali nito ay makinig sa kanyang mga salita. Hayaan niyo pong magtanong ako sa inyo. Naranasan mo na bang mag-worry, mag-alala, mabalisa, mangamba? At meron bang naitulong sa iyo ang iyong pag-worry? O lalo kang nag-worry? Meron bang solusyon o gamot para hindi mag-worry? Meron po at ito yung magandang balita na nais ko pong ibahagi sa inyo. Kung paanong ang nais po natin sa ating bansa ay maging drug-free and sa ibang inumin ay sugar-free. Sa tinapay, bromate-free. At sa buhay pala natin ay dapat tayo po ay worry-free. Pwede bang sabihin mo ang mga salitang to? Worry-free. At ito po ang title ng message po ngayon. And paano ba magiging worry-free ang ating buhay? At posible ba ito gayong tayo po ay humaharap dito po sa pandemya at iba't ibang mga problema? Now, samahan po ninyo ko sa salita ng Diyos at nawa po tayo ay mapagpala at mapalakas po nito. In Philippians chapter 4, basahin po natin ang verse 6 and verse 7. It says, "Don't worry about anything." Sabihin mo nga ang salita nito, anything. Kung meron ka mang ipinagwo-worry, kasama yan dito sa anything na ito. And instead, sabi po dito, pray about everything. Sa halip daw po na tayo ay mag-worry, ito daw po yung ating dalhin sa panalangin. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Then you will experience God's peace which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus. Napakagandang pangako po para sa bawat isa sa atin. Purihin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos at aming Ama, maraming salamat po sa umaga nito na muli mo kaming binigyan ng pagkakataon na magkasama-sama, though online, para po magsumamba sa iyo at makinig sa iyong mga salita. At dalangin po namin, Panginoon, ang salita mong ito ay mapakain ang aming mga kaluluwa, Panginoon, Lord God. Masagap namin, makuha namin ang nutrients ng iyong word, Panginoon. At marami pong salamat sa sandali po na ito. Pagpalain mo po ang bawat isa na nakikinig ngayon ng iyong mga salita nito. In Jesus' name, Amen. Bagamat hindi po nawawala ang mga nakakapagpa-worry sa atin, pero meron po tayong Panginoon
na sa atin po ay laging handang tumulong upang hindi po tayo mag-worry. No? Pwede bang sabihin mo ang mga salita nito kung may kasama kang nanonood ngayon? Sabihin mo ay kalooban ng Diyos na tayo ay worry-free. Bagamat nakakaranas po tayo ng mga struggles, troubles, needs, problems, ang mga ito po ay bahagi ng buhay upang tayo po ay hubugin. At tayo po ay dalhin sa mga plano ng Diyos at sa magitan po nito ay magkaroon po tayo ng maipahayag po natin yung positibong pagtugon sa pagharap sa mga ito. May isa pong pastor na nagsabi na kaya daw po hindi inaalis ng Diyos ang mga problema sa ating buhay ay dahil pag wala ang mga ito, baka daw po hindi na natin naisin pa na pumunta sa langit dahil kontento na tayo dito sa lupa. Ang gusto ng Diyos sa Kanya po tayo makontento, hindi po sa mga bagay dito sa mundo. Because there's no contentment in life if we are not contented in Christ. At sinabi po ni Jesus sa kanyang mga alagad tungkol sa buhay dito sa lupa na daranas sila ng maraming pagsubok at kalungkutan. At ito nga po ay nararanasan natin. John 16:33, sabi po ni Jesus, "Here on earth, you will have many trials and sorrows." Hindi lang po sinabing meron kayong dadanasin ng mga pagsubok at kalungkutan. Marami kayong pagdadaanan yan. So, hindi po niya sinabi sa kanyang mga alagad na dahil kayo yung mga alagad ko, wala na kayo o exempted na kayo sa mga trials and sorrows na yan. Kaya mga kapatid, kaibigan sa Panginoon, kung kayo o kung ikaw may pinagdadaanan ngayong nakaka-worry, or ikaw ay nasasaktan, o kaya ay nahihirapan, ito ang sasabihin ko sa iyo. May ginagawang mabuti ang Diyos sa buhay mo. Habang dumadaan ka dyan sa bagay na hindi mo gusto, nasasaktan ka, nahihirapan ka, may ginagawang mabuti ang Diyos dyan. Ginagamit niyang instrumento ang mga pinagdadaanan mong yan para mangyari ang maganda niyang plano sa buhay mo. Yes, nasasaktan at nahihirapan tayo sa proseso. But it will turn out into good, into blessing, into something wonderful. All things work together for good to those who love God. Kaya kapatid, kung mahal mo si Jesus and kung sinusunod mo ang kanyang mga salita, sa kanya meron kang protection against all evil and harm. Meron kang provision for all your needs. Meron kang peace. Hindi man maganda ang nangyayari o magulo man sa iyong paligid. In Jesus, there is peace in the midst of the storm. Again, we can be worry-free. Paano? Pag dumating ang nakakapag-worry, anong ating gagawin? Ipasa mo lang yung kay Jesus. Ibigay mo lang kay Jesus yung bagay na yan. Paano? Through prayer with faith and thanksgiving. Na sa halip na mag-worry, manalangin ka. Sa halip na matakot, manalangin ka. Sa halip na magalit, manalangin ka. At pag ipinag-pray mo na yun, huwag mo nang problemahin o ipag-worry pa kasi ipinagay mo na yung kay Jesus. Kapag nag-worry ka pa rin, ay dahil hindi mo pa yun talaga ibinigay o ipinasa sa Diyos. Kaya ka nabibigatan, dahil pasan mo pa, hawak mo pa, dala mo pa, subukan mong bitawan yan.
ibigay mo sa mga kamay ng Panginoong Hesus at mararanasan mo ang kagaanan. Yun bang maranasan mo ang pangako niyang kapayapaan sa iyong puso at isipan. Sabi po ng salita ng Lord in 1 Peter chapter 5, verse 7, give. Sabihin mo ang salita nito, give. Ano ibig sabihin ng salita na to? Sa ibang salin, ang ginamit dyan ay cast or release all your worries and cares to God. Hindi kung kani-kanino, no? For He cares about you. Kapatid, merong higit na nagmamalasakit sa iyo. Yun ay ang Diyos. Pag ibinigay mo, ipinasa mo, yan sa Panginoon, yung kabigatan na yan, yung nagpapawori sa iyo na yan, wow, kikilusan yan ng ating Panginoon. Hallelujah. Sasaluhin niya yan at siya na ang bahala dyan. Our Father God cares for you so much. He is always present to help you in times of trouble and need. Yan po ang sinasabi ng Psalm chapter 46 verse 1. God is our refuge and strength, always ready to help in times of trouble. Hallelujah. And in verse 2 it says, so we will not fear when earthquakes come. Pwedeng ito po ay literal na mga earthquakes. Pwedeng ito po ay spiritual earthquakes. Ano po ba yan? Yung mga biglaan bang dumarating na ikaw ay niyayanig. Posibleng iyon po ay matinding sakit, nag-positive sa COVID at iba pa. And next, ang sabi po dyan, and the mountains crumble into the sea. Ito po yung mga bagay na pwedeng pinagtitiwalaan mo, inaasahan mo, pero nagkukulaps. Bumabagsak, nawawala. Pwedeng yan po ay trabaho mo, negosyo mo, yung pinagkakitaan mo, health mo. Kaya ang sabi po ng salita ng Diyos, don't worry. Come to God. No? Run to God. Huwag yung papalayo. Ano po? Pag nagkasala ka, o kaya pumalpa ka, huwag kang lumayo. Ang kailangan mo ay lumapit lalo sa Diyos. Mas lalong kailangan mo ang salita ng Diyos. Mas lalong kailangan mo ang manalangin sa Diyos. Mas lalong kailangan mong dumalo sa mga gawain ng Diyos. You are not getting closer to God if you are avoiding the activities of God. Kaya kapatid, kaibigan, isipin mo, alalahanin mo yung mga bagay na pinagdaanan mo. At kung paano o kung ano yung mga ginawa ng Diyos sa iyo. Ito ang tanong napakagandang atin pong isipin ang bagay po nito. Kailan ka ba pinabayaan ng Diyos? Pwede bang laruin mo ang iyong isipan? Sa tanong na ito, kailan ka ba pinabayaan ng Diyos? Kung hindi ka pinabayaan ng Diyos noon, hindi ka rin niya pababayaan ngayon sapagkat siya ay Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Siya ay Diyos na hindi nagbabago. Siya ay nananatiling tapat at mabuti, kaibigan. So don't worry. Yan po yung pamanhik. Yan po yung actually command sa atin. Kasi alam po ng Lord na darating ang time na tayo magwo-worry. Dahil po sa dami po ng ating mga pinagdadaanan dito sa lupa. Dahil sabi nga ni Jesus, maraming trials, maraming sorrows, maraming needs. Pero meron pong command na napakaganda sa atin. Don't worry. Instead, pray sa ating Panginoon. Hallelujah. Gusto pong balikan po natin minsan pa ang verse po na ito, yung Philippians 4:6. Don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Pasalamatan mo siya kahit wala pa sa'yo yung hinihingi mo sa Kanya.
That is faith. Bakit? Kasi, ano po niyo, may sinabi po si Jesus eh. Samahan po ninyo ko in Mark chapter 11, in verse 24, it says, "For this reason, I am telling you, whatever you ask for in prayer, whatever, ano man yan, maliit, malaki, posible, imposible, ano ang dapat natin gawin daw? Sabi niya, believe. Ano po yung believe na yan? Trust and be confident that it is granted to you. Pwede mo sabihin mo yung salita na yun, granted. Yung ano man daw po ang iyong hinihiling sa Panginoon, manalig ka, sampalatayanan mo na ito ay granted na ito ay ibinigay na sa iyo, answered na ng Panginoon. At ang sabi po ni Jesus, and you will get it. Mapapasa iyo nga yan. Hindi po, wala pong limit ang sinabi dito ng Panginoon. Kundi, ano man yan, whatever. Napakagandang, pwede bang ulitin po natin? For this reason, I am telling you, whatever you ask for in prayer, believe, trust, and be confident that it is granted to you and you will get it. Praise God. Jesus said it, so He will do it. Sabi po ni Jesus mismo in John 14, verse 13 and 14. You can ask for anything in my name, and I will do it, so that the Son can bring glory to the Father. Yes, ask me for anything in my name, and I will do it. Hallelujah. Ito po ang challenge ni Jesus. Don't worry. Instead, pray. Sabihin mo nga salita nito. Pray. Manalangin. Ito po yung giving or casting all of our worries and cares to God. Alam niyo po ba, ang binabago po ng panalangin ay hindi lang po yung circumstance o yung situation, but also our perspective in life, especially when problem comes. If you believe in prayer, nagiging positibo ang pananaw mo sa buhay. Kahit hindi maganda yung sitwasyon o iyong pinagdadaanan. Kaya kapag po tayo ay nagwa-worry, hindi po yun dahil sa laki o bigat ng problema o pangangailangan, kundi dahil sa kakulangan ng ating pananalangin na may pananampalataya at pasasalamat sa Diyos. Kasi, tandaan po natin, walang imposible sa Diyos. Mas malaki at mas makapangyarihan ang Diyos kaysa mga bagay na ating pinoproblema o ipinagwaworry. Don't focus on your problem. Focus on the one who can solve your problem. Hebrews chapter 12 verse 2, tungkol po kay Jesus. We do this by keeping our eyes on Jesus. Sabihin mo nga yung phrase nito, keeping our eyes on Jesus. The champion who initiates and perfects our faith. Kaya kapatid, pag sa problema ka nag-focus, mamamblema ka talaga. Manlulupaypay ka, manghihina ka, pero pag kay Jesus ka nag-focus, mapapalakas at magtatagumpay ka. Use the circumstance, the problem you are facing to build or to strengthen your faith. Faith is looking beyond the wall of your problem. It is seeing Jesus working at your problem. Kahit parang wala pang nangyayari, pero manalig ka na may ginagawa doon si Jesus. That's faith.
Kay Jesus, hindi po tayo mapapahiya. Bagkus tayo po ay laging mapagpapala. So, instead of worrying, pray. Instead of complaining, thank Him. Instead of running away, run to Him. Meron pong dalawang bagong pilots na nagpalipad po ng eroplano. And maayos po lahat, simula po sa pag-take off, maayos, and maganda po ang panahon. Pero sa hindi po inaasahan, nung sila po ay malapit na mag-landing, bigla pong sumama ang panahon. Talagang bumuhos po yung malakas na ulan, kaya nga ay nag-zero visibility, yung bang walang makita sila doon sa labas, kundi puro puti sa lakas po ng ulan. Kaya dahil malapit na po silang mag-landing, sila po ay medyo nagpanic na, kasi baguhan po yung dalawang pilots po nito. And so nakipag-communicate po sila sa controller, kung ano po, yung kanilang situation. At sabi po sa controller, okay, i-guide ko kayo, just follow my instruction. And sabi din po doon sa controller, do alam naman po ito ng mga pilots, pero nadala po ng pagka-panic doon po sa sitwasyon. Dahil wala nga po silang makita, ipalanding na po sila. Sabi po sa controller ay pwede nyo gamitin yung may mga instruments kayo na magagamit nyo sa paglanding kahit wala kayong nakikita sa labas. So, kasi ang mga instruments, meron po doong nagtuturo ng altitude, kung gaano na kataas po ang aeroplano simula po sa lupa. Meron po doong instrument na kung saan ay makikita po kung aeroplano ay nakatutok na sa runway o ano yung direction ng aeroplano sa runway. So, may compass. So, kaya pong ilanding ng piloto ang eroplano sa magitan po ng instruments or yung instruction ng nasa controller. Kahit wala pong nakikita sa labas. Okay? So, nakalanding po sila ng maayos dahil po doon sa instruction po na nasa controller. At ilagay po natin sa application. Sa atin po pinag-aaralan ngayon. Ang buhay po natin minsan ganun. Maayos ang lahat, smooth lang. Then minsan sa hindi inaasahan, biglang sumasama yung panahon, sumasama yung nangyayari sa paligid, hindi natin inaasahan, tila niyayanig ka, tila tinatangay ka ng hindi magandang nangyayari, At minsan tayo po ay natadaranta, minsan tayo po ay nababalisa o natatakot o hindi natin malaman ang ating gagawin, Pero tulad po ng mga piloto nito, sila po ay tumawag sa controller para sila po ay i-guide sa dapat po nilang gawin. Now, ang application po sa ating buhay, ang sino pa yung nasa controller na yan? Walang iba kundi ang ating Panginoon. Siya ang nagko-control ng ating buhay. Siya po ang may control ng mga circumstances. Siya ang may control po ng panahon na kung saan ay kapag po siya ang nag-guide sa atin, hindi tayo mamamali. Kahit hindi na po natin talaga alam ang ating gagawin, tulad po ng mga piloto, walang ibang makinda kundi puti sa lakas ng ulan. Sa buhay po natin talagang hindi natin malaman kung anong gagawin o saan tayo kukuha ng solusyon sa mga problema ating pinagdadaanan. Pero may Jesus tayo na pwedeng tawagan upang mag-guide sa atin. Sundan lang po natin ang kanyang instruction at hindi po tayo mapapahamak. Amen po ba? At ano naman po yung mga instruments na yan? Yan po yung Word of God. Nandyan ang guide sa buhay po natin. Paano tayo hindi magwo-worry? Nandito po ang salita ng Panginoon po sa atin, naggagabay po sa atin upang takbuhin natin ang buhay na may pagtatagumpay, makapamuhay tayo ng malinis, maayos at maganda. Ang salita ng Diyos. Ito po'y kaloob ng Diyos sa atin, magagamit po natin upang ang buhay po natin, patuloy po tayo na makapamuhay ng mapayapa at hindi tayo natatalo ng mga worries na ating mga kinakaharap sa buhay. Tulad po ng Psalm 46 verse 1, gusto ko pong balikan po natin, puntahan po natin, God is our refuge and strength,
always ready to help in times of trouble. Napakasarap pong namnamin ito. Lalo po sa mga moments na kung saan ay binabagyo ang buhay mo. Nililindol ang buhay mo. Ano? Binabaha ang buhay mo. Yung dumadating may mga bagay na hindi okay sa buhay mo, meron daw po tayong matatakbuhan. Ulit sabi po, God is our refuge and strength. And He is always ready to help us in times of trouble. Hallelujah. Always ready. Hindi siya distant God. Hindi siya busy na God na walang panahon sa atin. He is always ready. Pag daw tayo ay nanalangin, pag daw tayo ay tumawag sa Kanya, humingi sa Kanya ng tulong, lagi siyang nariyan at available upang tayo po ay tulungan. At bago po tayo magtapos, gusto pong balikan po natin yung ating text. In Philippians chapter 4, verses 6 and 7. Don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus. Purihin po ang Diyos. Tayo po ay minsan pang lumapit sa Panginoon sa panalangin. At pwede ba kapatid, sa time na ito ay makipag-usap ka sa Diyos? Baka meron kang pinagwaworry ngayon. Baka meron kang something na kinakaharap ngayon na parang hindi mo alam kung ano yung gagawin. Sabihin mo yan sa Panginoon. Siya daw ang ating refuge and strength. He is always ready to help us in times of trouble. At ang sabi ng Philippians, don't worry. Panalangin mo lang yan sa Panginoon. Panalangin na may pananampalataya at pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ay maghahari sa iyong puso at isip dahil kay Kristo. Purihin ang Diyos. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos at aming Ama, marami pong salamat sa iyong mga salita na ito na ipinagkaloob sa amin. At sa time po na ito, Panginoon, sa aking mga kapatid na kasama ko ngayon sa online service na ito, alam mo ang kanilang mga kinakaharap. Alam mo kung sila ay pinagpala, alam mo kung sila ay nangangailangan ngayon, alam mo kung sila ay masaya o malungkot, at alam mo ang solusyon sa anumang kanilang problemang kinakaharap. At Panginoon, aming pong panalangin, katagpuin mo po sila. Pag sila'y tumawag sa iyo, tumakbo sa iyo, humingi ng tulong. Sabi mo, Lord, kayo po'y ang aming kanlungan, kayo po ang aming kalakasan, at kayo po'y laging handa upang kami ay tulungan. Hallelujah. I pray, Father, ang bawat isa na tumatawag sa iyo ngayon, ang bawat kapatid ko, Panginoon, na humihingi sa inong tulong, hindi po mapapahiya. Tulad na sinabi ni Jesus, kung ano man ang aming hilingin sa panalangin, manalig kami na natanggap na namin ito. Wala pa man, pero inaangkin na po namin, granted na, Panginoon. Lord, ang sabi mo, mangyayari ngayon. Mapapasa amin ngayon. Sapagkat gagawin mo kung ano man ang aming hinihiling sa iyong pangalan. Purihin ang iyong pangalan. Luwalhatiin ka, O Diyos. Maraming salamat po, Panginoon Lord God. Kung meron mang may mga karamdaman, Lord, maranasan po nila ngayon ang himala ng kagalingan. Meron pong nangangailangan ng kaligtasan, kay Jesus maranasan po nila ang kaligtasan. Meron ngayon, Panginoon, nalulungkot, Panginoon namin Diyos, ang kaaliwan ay galing po sa iyo ay matanggap nila. Meron pong nanghihina, Panginoon, whether it's physical, emotional, or spiritual, maranasan nila ang kalakasan galing po sa iyo, Panginoon. Whatever need, Lord, ng iyong mga anak, sa iyo po walang imposible. At ang magagawa mo, Panginoon, ay higit pa sa kaya naming hilingin at isipin. Pinupuri ka namin, aming Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen.
Pwede ba mga kapatid ay extend mo ang iyong kanang kamay dyan sa screen at iyong tanggapin na may pananampalataya ang benediksyon buhat sa salita ng Diyos. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you His favor and give you His peace. At lahat po tayo ay magsabi ng Amen, Amen. Mga kapatid, sa mga nagtatanong, kung kailan po ang ating physical worship service, God willing ay next month. Next month pa po. Depende po sa inire-require po ng IATF. Sa ngayon po kasi ay allowed na ang 30% ng total attendance sa religious gatherings. Kaya lang, kailangan daw po ay ang mga a-attend ay fully vaccinated. And majority po ng ating mga workers, even kami po ay hindi pa po fully vaccinated. 1 dose pa lang. Kaya hindi po ina-allowed. Kaya tayo po ay maghintay lang po tayo sa perfect time ng ating Panginoon. Mga kapatid, stay safe and blessed in Jesus. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa bawat sa inyo. To God be the glory.